Ayan mga kaloys, magandang umaga po sa inyo. Medyo nahihirapan po ako dito sa Ayun mga kaloys, bagong ano natin. magandang umaga po sa inyo. Medyo nahirapan po ako dito sa Ayun mga kaloys, bagong ano natin. magandang umaga po sa inyo. Ayan mga kaloys, nag-i-echo pa, di ba? Pero anyway, ito na nga, magsimula na tayo sa ating live discussion, okay, about dito nga sa ating Project Kabayanihan. And alam kong gusto niyo ring malaman ng information and gusto niyo ring magbigay ng dagdag information. Kaya, ayun po, welcome po kayo. And, sandali lang mga kaloy, sa ano ko lang yung settings. Alam kong yung iba ay ano pa, wala pa dito. Yan, shout out muna kay Ma'am Sara, kay Melodia Yoshida. Yan, nag-echo pa ba mga kaloys? Kasi bago yung system na ginagamit natin mga kaloys. And yun na nga, nag-subscribe ako. And if okay siya, then ituloy-tuloy natin. Okay? May monthly subscription fee, pero it's okay. Ako na magbabayad mga kaloys. So, yun na po yung unang ambag ko dito sa Project Kabayanihan. So, marami tayong pag-usapan mga kaloys. And just hold on. Maglalagay lang po ako ng tanong. Okay? Dito sa ating live. So, ayan. Maglalagay lang po ako ng tanong. Okay? So, yan. Habang hinantay po natin sila. Kuha muna kayo ng kape mga kaloys while waiting, and then kung may mga ideas kayo, sabihin niyo mamaya. Pwede rin kayong umakyat para makilala ko rin kayo. 'Di ba? So, ayan. So, ang katanungan po natin mga kaloys, payag ba kayo na kayong makasali ang mga politicians, current or former? Okay? Yun yung katanungan natin. Okay? Kasama na po dito yung mga vloggers at kanilang mga vloggers. Okay, so hindi lang mga kaloys. Wait lang ha, ito-type ko. This is very important mga kaloys kasi nga kasama po kayo sa dito nga. Okay, makikita ng mga kaapapuan nyo, di ba? Yung pinagagawa natin sa project, and makikita din nila yung yung contribution mo dito. Kahit, di ba, sa planning pa lang, nagbigay ka na ng input, kaya ayun. So, shoutout din kay Liz Vergara. Ayan. So, 10 pa lang tayo dito. And yung iba, wag po kayong mahiya na mag-comment. Okay? Importante kasi sa atin na makapagbigay ng idea. Right? Kasi nga, hindi ko naman alam lahat mga kaloys. Right? So, especially yung mga nasa Pilipinas, pwedeng makinood sa atin at magbigay ng input. Kasi nga, ang result ng project ay para naman po, okay, sa kanila. Right? So, ano po yung mga concern nila? Ano po yung mga magiging problema? Like, for example, sa pera, okay, kailangan transparent kasi marami na nabibiktima ng mga scammer. So, isa po yun sa solution, bigyan natin ng solution. Okay? Hindi tayo mag-move sa implementation hanggat hindi pulido yung plano na alam natin na magkakaroon din ng mga problema pero i-address na natin yan, may solution na kaagad.
Okay? Or, yan nga, bibigyan natin ng solusyon. So, ayan, shoutout kay Manang Inday, Verilog Vlogs. Hindi payag kasi pagsasali ang politician, same yung corrupt pa rin. Yeah, I agree with you, okay? So, yan, I agree with you. Ayan. So, okay pala tong mga kalays, itong software na ito. Nakasagot na ba lahat mga kalays sa ating live survey? Wait lang ililipat ko lang ito dito sa kabila. Kasi nga, iba yung sistema nito. Another adjustment na naman to mga kalays. Pero anyway, nakikita mo ba yung sa screen mga kalays yung sinishare ko ito? Yan. Kitang-kita nyo ba? So, magsimula muna tayo dito, di ba? So, ito yung mga kalays. Ito po ay isang draft lang muna. Hindi pa to final kasi nga, I really need your input para mabuo natin yung final na proposal kung saan gagawa ako ng special video about it, explaining, para mas maintindihan talaga. And then, yun na nga, you will be part of this, mga kalays, itong project proposal, okay? Yung input nyo ay atin ding i-highlight din mga kalays. So, maraming salamat po sa mga nandito. Please do put mga kalays kung anong kayo, anong bansa kayo, right? Nasa Pilipinas ba kayo or nasa ibang bansa? Ayan. Sabi ni Sarah, hindi siya papayag naman makasali na former at saka mga ex-politicians kasi baka mapolitika. Yes, may mga kanya-kanya po silang vested interest. Right? Ang gusto kasi natin magkaroon ng malinis, okay? Malinis na organization, right? At saka yung priority talaga natin yung mga Filipinos abroad. Tulad ni Ma'am Sara na taga Hong Kong, di ba? So, we also need mga kalays? We also need leaders sa bawat country kung saan man kayo mga kalays. So, in 1 minute, okay, mag-start na po tayo. Kape-kape kayo dyan. Ay, shoutout po kay Ma'am Lorna Atkinson. Yeah, thank you for joining us. Sa mga di nakaabot ng ating live, paki-comment na lang dyan sa baba kung may maidagdag kayo na input. Kasi tinitingnan ko rin yan. And bago tayo mag-move doon sa part 2, which is project methodology, okay, or your approach o yung approach natin, ay ito muna ang i-discuss natin. Sabi ko nga sa inyo, let's do this step by step. Okay, hindi natin mamadaliin, right? At alam kong maraming gusto rin ang tumulong. Pero yung mga naniniwala doon sa mga fake news peddler na mga Iskonian vloggers na mang-scam daw ako sa kanila, 'di ba? Hindi kayo bibingo diyan sa analysis nyo. Okay? Kasi we will do this step by step. Kung sasabihin nyo na maging scammer ako, 'di ba? Yun yung analysis nyo. Anong solusyon natin nun? Right? Sasabihin nyo, wag na sumali sa project. No. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit sino ang maupo dito sa project na ito, ang kailangan po ay transparency. Right? Sino ang nagbigay, paano ginastos, may resibo. Ganun lang. So, ano pang babatikusin ng mga Iskonian vloggers? Takot po sila kasi maapektuhan talaga ang kita nila pag natuloy itong Project Kabayanihan. Di ba? So, yan. Comment naman kayo dyan mga kaloys. Okay, so may 10,000 viewers na po tayo. It's okay. Bago pa lang naman tayo na channel, so maintindihan talaga yun mga kaloys. It's really okay. Okay? Sabi ni Manang Inday, Verilog, OFW po dito sa Malaysia. Yan, thank you for joining us. Sabi ni Edsky Fernandez, what time sa Sunday, Sir Roy? About sa first meeting. Ito po ay proposal pa lang to mga kaloys. So, may nag-advise nga sa akin na let's start with the proposal. Yun naman talaga din ang gusto ko. So, proposal, ano ba ang proposal? Okay? Magsimula tayo bago tayo dun sa proper talaga. So, yung methodology, yung planning. Sabi ni Myra, politician, current, and former can join us as long as they are for bayan should be reviewed. Actually, mga kaloys, you have, ang sa akin lang, okay? Yun po sabi ni Myrna, dapat join din daw ang mga politicians. Ang sa akin kasi, may mga vested interest kasi sila eh. So, ayun na nga.
Kung mahaluan tayo ng mga mga current at saka former, di ba mag-donate sila, right? Ng pera dun sa mga projects. Makaka-influence po sila. Ang gusto natin, masunod talaga yung gusto ng mga Filipinos abroad. Right? Kasi gusto natin linisin itong sistema sa Pilipinas. Right? So, for now, hindi mo lang sila patunayan muna nila, maglabas muna sila ng mga resibo nila, ganun. 'Di ba? Kasi nga madali lang sabihin ng mga politician na para ako sa bayan. Come on. 'Di ba nabudol na po tayo? Huwag na nating ulitin. Okay? Let's do this step by step. Dapat may mga rules tayo. Okay? And from here, malalaman din natin kung kailangan ba natin ng legal team o ano pa mga committee, marketing, right? So may mga sub-projects pa yan. Kasi nga alamin natin ano yung i-prioritize natin para ma-achieve natin yung pinakamalaki talaga na gusto natin mangyari. Right? Ayan, andito na pala si Liz. Thank you for joining us. Ayan. So let's start na mga kaloy. So sa mga hindi nakahabol, ayun na nga, sa comment section na lang po kayo. Alright? So, itong mga nandito ngayon sa live chat, hindi po sila mawawala. Okay? Kahit after 10 years, mababasa pa rin to ng mga kapapuhan nyo na you participated in this project. Right? Maganda yun mga kaloys na ganun, di ba? Pwede rin kayong mga kaloys, umakyat para makilala ko naman kayo, di ba? Halimbawa, itong si Liz na parating nandito, si Ma'am Sara, di ba? Okay, so nandito na po sa chat section yung link mga kaloy. So pwede po kayong umakyat. Okay, para makilala ko naman kayo. Okay, so antayin ko kayo mga kaloys. Kasi maiksi lang talaga to mga kaloys. Itong part 1 pa lang tayo. Pero I know nandito na po yung ko. Okay, yung note ko para kung ano yung mga inputs nyo ay isusulat ko mga kaloys. Sabi ni Edsky Fernandez, let's go. Sabi ni Sarah, oh my God, nahiya ako. Huwag kayong mahiya mga kaloys. Any idea, okay, ay ating pakinggan. Right? Doon naman tagsimula eh. And then we will decide kung ano talaga ang unahin natin, di ba? Lalo na dito sa part 1. Napaka-importante talagang part 1. Okay, so magsimula na ako mga kaloys kasi alam kong sa inyo ay inantok na kasi yung iba ay, halimbawa dito, it's already 7 p.m. So yung iba ay diba? Madaling araw na siguro. Okay, so ito ay pa lang mga kaloys, itong draft pa lang to na PowerPoint. Kasi nga, pag nabuo na natin, na finalize na nating project proposal, gagawa ako ng special video with this PowerPoint para maintindihan talaga ng kung sino yung gustong sumali. Or yung mga doubtful, diba? At least makita nila yung presentation natin at kabuuan talaga. At bakit napaka-importante itong project proposal, malalaman niyo yan mga kaloys. Sabi ni Ma'am Sara, makinig na lang ako. Sabi ni Sara, Liz, ikaw na ang umakyat. Yan, sana may akyat sa inyo. Liz Vergara. Kahit hindi man lang makita yung mukha, kahit boses man lang, you have the option naman eh. Okay? So, ko lang mga kaloys. Kasi dito yung maganda yung makilala ko kayo. So, pin message. Okay, nasa taas po yung link para makaakyat kayo dito. Okay, para matest na rin natin itong bagong system, itong Streamlab, kung okay ba talaga siya kaysa StreamYards. Okay? Kasi nga, mas mura siya compare sa StreamYards at marami siyang functions. Yun yung nalalaman ko mga kalays. So, may video editing pa siya ng mga software. So, sulit talaga yung subscription. Sabi ni Lorna at Kitson, observe muna ako. Yeah. So, ang payo kasi sa aking yumao na ama na huwag po tayong mahiya kung basta hindi lang tayo nagnakaw. Yun lang. Di ba? Huwag tayong mahiya. Right? Sa itsura, di ba? Or kung magkakamali ka man sa opinion mo, huwag tayong mahiya. Di ba? Mas mahiya tayo kung kayo po ay nagnakaw. Wala naman tayong ninakaw. Right? Pero may iba talaga na kahit nagnakaw na ang kakapal pa rin ng mukha. Di ba mga kaloys? Okay, so let's start mga kaloys. So, I hope medyo, kasi alam kong maliit ito sa mobile phone eh. Pero anyway mga kaloys. So ito po ay pa lang, proposal stage, so draft pa lang ito ng Project Kabayanihan. I already explained to you mga kaloys, yung logo nito ay ako po ang nag-design. Okay? So ito po ay sa baybayin. Alam mo yung baybayin mga kaloys, yung mga sinaunang natin, panunulat ng mga Pilipino. 'Di ba? So kung alam niyo yung baybayin, yung ka
ito po yung ka, dinagdagan ko lang ng x para ano siya, parang hurdle, 'di ba? Parang ang x kasi parang problema natin 'yan sa bayan, 'di ba? Gusto nating lampasan yung problema. So yun yung description ko sa logo natin. So marami na nag-ano sa inyo, nag-inquire about the logo kasi nga yun yung ano nila, parang pledge nila suportan ang project. So gusto nilang mag-wear ng ganito. So may design pa ako mga kaloys, red ang kulay ng shirt, 'di ba? So alam ko may nag-inquire na sa Hong Kong, sabi ko i-upload ko na yung design, kayo na bahala magpa-print kung sino man dyan sa inyo ang gusto magpa-print, 'di ba? Right, mga kaloys? Even yung sombrero, papalitan ko na to, hindi na plan B. Mayroon akong bagong design. So, step by step, mga kaloys, kasi hindi ko kayang gawin kaagad. Even itong project proposal, di ba, kasi nga, nag-aaral ako. Meron kaming research din na gagawin. May exam ako na iti-take. Plano ko rin, actually, marami akong plano, mga kaloys, sa academe. So, yun na nga. Ito yung contribution ko, itong oras na ito para sa inyo. Okay? So, sino po yun? Ayan, may naka-queue na. Okay. Ayan. Hello. Please Hello, introduce Sir yourself. Roy. Yeah. Si Army G. Roldan. Okay. Okay po. Thank you for joining. Ayan. Salamat po. So, yeah, may tanong ako. Ano yung expectation mo about sa Project Kabayanihan? Bakit hindi ka naniwala dun sa mga dun sa mga naninira sa akin, di ba? Ano sa tingin mo? Kasi, Sir Roy, Mhm. 2050, even before pa, 3 days ako nag-loyalist. Mhm. Talagang, ano po ako, kasi iba tayo pinanganak ng So, 7 years old. Mhm. Patawad ko na siya. Namin. Mhm. Naging loyalist. Saka depende talaga. Yeah. Army, nag-ano ka ba? May monitor ka ba na about dito sa aton? Kasi parang nag-e-echo siya eh. Wala po, sir. Isa lang yung gag. Kasi putol-putol sa end ko. Sabi ni Ma'am Zara, nag-e-echo daw si Miss Army. Yun nga po, hindi naman po ako nakabang mobile balibal. Yeah. So, nasa ano po kayo? Nasa, anong bansa po kayo? Sir, nandito ako sa airport. Sa Pilipinas? It's okay. Kasi kayo po yung mga mata namin dyan. Like for example, may mga problema kayo, pwede nyong sabihin sa amin na, oy, dagdag nyo po to, baka pwedeng magkaroon kayo ng sub-project. Hi, Liz. Yeah. So, kasi later on, di ba, kailangan... Yeah. Go on. Hindi, kayo po, sir. Okay. So, ayan. So, magsabi ka lang, Army, kung may may sasabihin. So, explain ko lang itong aning draft ng ating project proposal para maintindihan ng iba. Siguro karamihan or hindi man siguro lahat or may konti sa inyo dyan na gustong malaman ano ba yung project proposal? Bakit kailangan ng project proposal? Diba? Yun yung importante, diba? Para sa inyo, siguro baguhan kayo about this. Yung iba talaga expert na. So, kung expert kayo, pwede kayong makabigay ng input, diba, on how to improve this proposal na talagang ma-convince natin yung mga decision makers. Sino ba yung mga decision makers? Sino mag-approve ng ating project proposal? So, yun yung natin, diba? Kailangan na, gawin na parang maka-convince, right? Ng mga decision sa mga part sa decision na making. Okay? So, ito, balik ko lang yung yung ating so, ayan. So, sabihin mo lang, Army, kung gusto mong pumasok ulit, para makita lang nila to. Okay? Ayan. So, ayan mga kaloys. Yan na nga. Simulan na natin mga kaloys. So, ano ba itong project proposal? Okay? So, ang project proposal po ay isang document about sa mga ideas natin. Right? So, kung halimbawa, yung decision maker gusto niyang malaman, ano ba itong Kabayanihan project? So, dito po nila malalaman kung babasahin nila ang project proposal. So, gagawa rin ako ng video about this
para malaman din ng gustong tumulong kung kung ano bang kaya niyang itulong nila. Sa pondo ba or yung expertise nila, 'di ba? Or magiging tagabigay sila ng input or taga-monitor, 'di ba? Pwedeng ganun. Hindi naman lahat about money, right? So, ayun. So, ito po ay isang dokumento na magpapahayag ng ating mga ideas. Okay? Kung ano yung alam natin. Right? Tama ba yan? Ideas in Tagalog, mga kalays. So, ito po ay i-present natin sa gustong malaman kung ano ang project. Sabi dito, to be presented to the decision maker. So, sino po yung decision maker? Of course, yung mga Filipinos abroad. Opo, yung mga OFW. Yeah. So, kayo po ang decision maker. Marami ding iba yung mga doubtful pa about the project, 'di ba? Pero sabi ko nga, magkaroon po tayo ng membership, free membership dito para maalam natin kung ano yung strength ng ating organization, right? So, yun yung gusto natin. Bago tayo mag-proceed sa implementation ng project, kailangan ng approval ng decision maker. Okay? So, yun. Kaya nga, nagtatanong ako sa ating live survey, ang katanungan po natin ay, payag ba kayong makasali ang mga politicians, current or former, at kanilang vloggers sa project na ito? 83% ng ating viewers nagsasabi na hindi, 17% nagsabi lang na oo. Okay? So, kasama ba dito sa decision maker ang mga former politicians or mga current na politicians? Yun yung katanungan ko ngayon. 'Di ba? Magdi-defeat ba sa purpose ng ating project kung makasali sila? Yan. For me po, pero my own opinion. Hindi puro pwede. Kasi para hindi mahal yung project kasi pwede mahalo-halo. Yeah, kasi yung main talaga natin objective is labanan itong corrupt system sa Pilipinas, 'di ba? So kung makasali sila, na part naman sila sa corrupt system sa Pilipinas, may influence nila ang ating project. So parang baliwala na rin, right? Ayan. So let's go. Saka magagamit po siya sa sa ibang bagay. Good. So, ayun, dito mga kaloys, once we have this dokumento, 'di ba? Project proposal, ito ay dokumento ng mga ideas, concepts. So, pag ma-finalize na natin tong project proposal, 'di ba, kasi may final na document talaga. So, magbotohan po tayo. Okay? Magbotohan po yung part ng grupo na mag-decide on this project or yung decision maker kung i-proceed natin yung proposal o hindi. So, ito din ay pareho din to sa mga sub-projects natin. Kasi hindi naman talaga buo kaagad. Okay? So, kailangan din natin ng projects. Kasi nga, yun nga, kailangan natin alamin kung ano yung prioritize muna natin. Okay? Step by step. Okay? Hindi natin diretso. Kasi maliit pa lang tayo, konti pa lang tayo. Yan, shoutout kay Jai. Thank you for joining us, at kay Melinda Toledo. So, yung iba sa inyo mga kaloys, baka gusto nyong sumama din sa amin dito ni Army. Nandyan po yung link, okay? Sa chat box, naka-pin po, okay? I-click nyo lang yun para makasali kayo sa ating live discussion. So, yun yung, may question pa po kayo about project proposal? Nalinaw po ba ang project proposal? Proposal pa lang to, ha? Wala pa tayo dun talaga sa implementation. Apo, sir. Ayan. Sabi ni Jai, nasa work ako, Ma'am Sarah. Sabi ni Sarah, Sir Jay, akyat ka. Ayan. Huwag po kayong mahiya mga kaloys. Akyat po kayo. Kasi nga nag-brainstorming tayo. Kailangan ko rin yung input niya. Okay, let's go to the next slide, mga kaloys. So, ito yung pinaka-importante, mga kaloys, project information. So, dito mga kaloys, may katanungan. Why the idea is being proposed? Bakit natin to gustong i-present, okay, sa decision maker itong idea na ito? Ano ba itong idea na ito? Right? Ano ba itong project na ito? Ano ba ang main objective nito? Di ba ang main objective natin is linisin ang corrupt na sistema, di ba? Kasi nga, kawatan versus kawatan ang nangyari, parating talo ang taong bayan for how many years, right? Na even yung mga
sinisingil natin na resibo ay hindi nila pinapansin. Deadma. Ang lakas pa nila ng gumawa ng legalized na corruption, right? So, ayan na. Pakitype na lang dyan mga kalis kung ano pa yung dagdag nyo. So, kasama sa project information yung bakit naisipan natin tong i-propose ang project? Ito kaya ay dahil may strategy tayo or may problema tayo or may opportunity tayo kaya kailangan natin gumawa nitong project na ito. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Ano talaga ang punot dulo? Bakit nagkaroon tayo ng project kabayanihan? Ano ba talaga yung point? Maiksi pala yung green screen ko mga kaloys. Kaya ako yung nakikita tuloy yung bed ko mga kaloys. Okay. So, ayan. So, ano ba yung kailangan natin? Ano ba yung nag-trigger sa atin na bakit nagkaroon kayo ng project kabayanihan? Dahil ba inaway ni ng mga Iskonian vlogger si Kaloy Roy kaya na-trigger siya gumawa ng project? Or is it because nagkaroon tayo ng problema? Yes po, kasi nagkaroon tayo ng problema sa mga politik natin na wala tayong mga Yes. Parang yung iba, parang hopeless na, di ba? Na pare-pareho lang yan sila. Di ba? So, may problema. Kaya nga magkakaroon tayo ng project. So, sino yung mga problema natin? Di ba? Yung corrupt system, corrupt na mga politiko, kasama na doon, corrupt na mga mainstream media, corrupt na mga political bloggers na bababayaran, di ba? Na balimbing, di ba? Ano pa yung mga problema natin sa bayan, mga kaloys? Yung root talaga ng bakit naghihirap tayo. Is it because sa taong bayan? Yeah. Is it because sa taong bayan ba talaga ang problema? Kasi nga sinisisi ng ibang politiko, ibang mga corrupt bloggers na magsipag kasi kayo. 'Di ba? Huwag niyo iasa sa mga politiko. 'Di ba? Ganun yung mga palusot nila, 'di ba? Pero ang main problem man talaga natin yung sistema, 'di ba? Yung mga leaders na mga corrupt, right? Yes. May tutusin mayaman Pilipinas dahil sa mga yan ang nagiging bansa natin. That's correct. Yun na nga, i-compare din natin sa ibang bansa. Right? Yung mga nanirahan sa ibang bansa, sinisisi ba ng mga kanilang mga leaders ang kanilang citizens? Hindi, di ba? Yung iba pa nga nagpapakamatay kung may mali silang nagawa. Right? Yes. Pero sa Pilipinas, parang hari. Yan, may sabi dito si Ahmed Green, national reform para labanan ang corruption at mga politician na may vested interests. Yeah. So may problema talaga tayo, di ba? Kaya nagkaroon tayo ng project kabayanihan. Right? So, kasama sa project information mga kaloys, yung justification natin tungkol dun sa problema or strategy or opportunity natin. Nag-agree ba kayo na may problema talaga ang ating bayan? Yes, right? Spo. So, sa mga nagdi-deny about it, siguro nakinabang sila sa corrupt na system kaya ayaw nilang matuloy ang project na ito. Tama ba, Kaloys? Yes po. Sabi ni Liz Vergara, interested ako sa idea mo, Kaloy, kung paano malabanan ang corrupt na politiko. Kasi nga, kung iasa natin sa mga ordinary Filipinos nandoon na labanan itong mga corrupt, diba, sino ba yung kasama ngayon sa mga kaloys? Sino yung kasama ngayon sa corrupt na sistema? Sino yung mga kasama ngayon sa corrupt na sistema? Siyempre yung admin. Number 1. Yeah, yung di ba? Yung mga politiko. Yung mga corrupt na mga negosyante, right? Di ba? Yung ibang corrupt na negosyante pumasok na sa politika para proteksyonan ang kanilang negosyo. Ano pa? Yung mga pulboronic pumasok na rin sa politika. Sir, may lang ako. Siguro isa sa amin nagtatanong, paano natin malalabanan ang itong corrupt? Paano yung project na yung makakatulong para makatulong? Okay. Di ba may magkakaroon tayo ng strategy. Like, ang first natin gagawin is to unite the Filipinos abroad. Kasi sila po yung hindi tumatanggap ng pera. Hindi man lahat ha.
I mean, maliit lang na porsyento na may corrupt na Filipinos abroad. Unlike kung yung mga taong, di ba, yung ano ba ang percentage ng class C or class D? Okay? Yung mga mahihirap sa atin, di ba marami? Tapos helpless din sila, di ba? So, ang nakita ko kasi, may problema sa corrupt system, why not gamitin natin yung mga Filipinos abroad? Kasi nga, di ba, sinasabi ko sa inyo, sino tong mga part ng corrupt system? Politicians, polboronic, business people, di ba? Tingnan mo yung di ba, yung sa Luneta, di ba, yung nasira yung view ng Luneta kasi nga, di ba, may nilabag na, may building na sa likod, di ba? Sino na kinabang doon? Di ba, negosyante? Parang ganon yung nilaban natin. So, yun na nga, ano natin kung sino yung mga part ng corrupt system. Nakikita ko kasi, ang mga Filipinos abroad lang talaga ang may kakayahan nun. Right? Kasi ma-influence nila ang mga voters Halimbawa, isang OFW, ilan yung dependent sa kanya, yung mga binibigyan niya ng allowance every month. Di ba marami? Voters din ba sila? Malamang yung iba sa kanila, di ba? So, kaya nilang i-influence kung sino ang iboboto. Okay. Right? Parang nangyayari po, yun na lahat ng mga OFW para mga mag-anak na pinadala. Yes. Okay? So, may power tayo doon. And like for example, may isang negosyo na corrupt talaga na gusto natin baguhin, pwede natin tapatan. Right? Kahit sinong mayaman dyan, kayang tapatan ng mga OFWs kung united tayo. Nagets mo yung point? Kasi dyan, di ba, labanan sa pera dyan, di ba? Like for example, may isang negosyante na mayaman, kakasuhan, di ba? So mayaman siya, may influence siya, may pera siya. Pero kung OFWs, tayo, united tayo yung babaga sa kanya, may pera din naman tayo. Nagets mo yung point ko? So may kakayahan ang OFWs, right? Kasi kung walang kakayahan ng OFWs, itigil na natin tong project na ito. Wala na din. Hopeless ng Pilipinas. Magpasakop na lang tayo or whatever, right? Marami talaga, tutusin talaga mga kagarap mga OFW. Kasi nakita ko yan kung paano nila pinadala ni Francis Leo. Talagang dumadagsa yung pera sa kanan. Kaya lang nakakaiba dahil scammer yung pinadala nila. Yan. Talking about Francis Leo Marcos, di ba against talaga ako niya nung lumabas siya 2020. Isa talaga ako sa vlogger na naging against. Kasi nga, unang-una, hindi po siya naging transparent. Di ba? Sinabi niya, Francis Leo ako. Noon pala, nalaman natin, siya pala si Norman Mangusin. Hindi pala talaga siya mayaman. Yun na nga Kaya nga, yung previous vlog natin ay naging transparent ako sa inyo. Sino si Kaloy Roy? Ano yung credentials niya? Di ba? Ano yung full name niya? Saan siya nagturo? Right? Ano yung LinkedIn niya? So, yun yung pagiging transparent. So, gusto ko rin yun na nga, yung mga political vloggers, maging transparent din sila. Right? So, ayun. So, may mga problema nga tayo, di ba? So, nakikita ko yung OFWs ay talagang may kakayahan. So, ano yung objectives natin dito, mga kaloy, sa ating project? Ano yung main objective muna natin? So, di ba ang objective natin ay i-solve or bigyan ng solution yung problema? Right? Yun yung gusto natin, di ba? Yun yung objective natin. Yun yung gusto natin mangyari. Masolusyonan yung problema sa corruption. Okay? So, baka may iba pa dyan madagdag kung ano ba yung objective natin. Pero yun yung main objective natin, mga kaloys. Di ba? Main objective natin yun. Masyadong, sabi nga nila, ambitious daw. Pero, well, let's do it step by step. Hindi yung diretsuhan kaagad. Right? Unang-una, kailangan po tayo ng strong foundation. So, ano yung foundation na yun? Di yung unity ng Filipinos abroad, di ba? Kailangan natin i-connect lahat. Kasi right now, ilan lang kayo nakikilala ko, di ba? Pero gusto natin na lahat ng mga Filipinos abroad ay tutulong dito, mag-register muna. Right? Yun yung first natin na project. Nakuha nyo? Kasi nga, di ba, gaya ng sabi ko sa inyo, na itong project proposal ay kailangan ng
i-approve ng decision maker. So, sino yung decision maker? Filipinos abroad. May nakaregister na ba? Nakaregister na ba lahat? Or kahit man lang 50%. Sabihin natin, target natin is 50%. Or target natin 1 million muna. And then we can decide to go on with this project. To the other projects. Diba? Kasi kung tayo lang, ilan tayo ngayon? 28. Walang mangyayari. Wala tayong solid foundation. Kaya nga sabi ko, kailangan natin ng mga OFWs, yung registered talaga. We need numbers. Nagets niyo mga kalays? So, yung objective natin dito sa ating project ay labanan itong corrupt na sistema. Yun yung main objective natin. Pero magkaroon po tayo dyan ng mga okay? Kung ano pa yung mga ibang objectives natin. Kaya nga, sabi ko, i-divide natin to mini projects. So, ito lang yung kabuuan overall. Okay? Pero yun na nga, kailangan natin ng numbers. So, yun, ginagawa ko pa yung nagtatanong pa ako mga kaloys kung ano yung pinakamura about dun sa app, mobile app. Kasi nga, di ba kailangan mag-register sa mobile app? Di ba yan sabi ko sa inyo? Tapos kayo din, magpo-promote ka mo, register na kayo sa sa mobile app. Right? So, ang kailangan ko sa inyo ngayon is marketing. Spread the news. May Project Kabanihan, Filipinos abroad. Kahit nasa Pilipinas kayo, magkilala naman kayo sa abroad, please join. Okay? Para makasama kayo dun sa grupo na mag-decide about the project. Or baka may input pa kayo. Right? Kasi yung inisip ng ibang mga corrupt na mga vloggers ay pera-pera ka agad. Wala. May pera na ba dito? Wala. Di ba? At saka bago matuloy yung project, kailangan ng approval ng mga members. Right? Sabi ni Jai, unity, teamwork, communication, motivation, and determination. That's correct po. That's correct. Sabi ni Lucky Sanakaw Jr., 7 teachers started sa large co-op here. Wow! See? So, itong si Lucky Sanakaw ay meron na pala siyang idea or may naging example na. Saan po yan, Lucky Sanakaw, yung cooperative nyo? Saan po yan? Sa Middle East ba? Or Sabi ni Liz, maraming OFWs na magka-interest sa Project Kaben. Yeah. Kaya nga kailangan natin tong proposal for their approval. Dapat maging transparent tayo kung ano yung Project Kabanihan. Okay? So, nasa objectives pa lang tayo mga kaloys ha. Sabi ni Jai, pakihabol din po ang integrity. Okay. So, ayun, kailangan ba natin ng organization muna bago magtuloy-tuloy? I think so. Okay? May mga suggestion, co-op, cooperative, right? Maganda ba yung cooperative or just an organization? Right? We have to decide. Yung mga mga decision maker kasama sa atin dito. Okay, let's continue mga kaloys sa ating project information. So, dito mga kaloys, so iset natin yung objective. Ano bang objective natin? Di ba ang problema natin is corrupt system, di ba? So, ang main objective natin is to minimize, okay? I-minimize natin yung corruption. Kasi hindi naman totally talaga 100% yan. Even in Canada, may rin corruption. Pero hindi gaya na sa Pilipinas, sa garapalan talaga na kung singilin mo ng resibo, wala talaga, hindi talaga. Nag-unite sila na hindi sila magpapakita ng resibo ng kanilang MOE. Right? So, garapalan na talaga yan sa Pilipinas. As in, worst ang nangyayari. So, minimize natin, di ba? I-minimize natin, yun yung objective natin. Yung corruption. So, ano yung scope in and out? So, ano yung scope ng ating project? Okay? So, like for example, ano yung sa membership, 'di ba? Kaya nagtatanong ako sa ating live survey, dapat ba isama natin ang mga former politicians, mga current kanilang mga vloggers? 90% ngayon sa mga nanonood, sabi na hindi dapat isama. Okay? So, pwedeng yun, yung scope natin sa ating membership. Dapat walang mga politicians. Former or current politicians, bawal. Mga vloggers, bawal. Kasi nga, di ba, may nag-comment na corrupt na vlogger na pwede ba daw sila mag-donate. Sabi ko, ayaw ko na mapasukan ng
masamang pera or maduming pera ang project. Right? So, kaya nga, Filipinos abroad muna tayo focus. So, ano pa yung scope natin? May mga idea pa ba kayo mga kaloys? Sabi ni Liz, organization muna. Yeah, I agree, Liz. Kailangan natin i-organize. We have to have numbers. Like for example, kung aabot tayo ng 1,000 muna to approve this project, then that would be fine. Kasi hindi naman natin hindi naman antayin natin na magwag 1 million, di ba? Baka mag 1 million tayo after 5 years. Right? So, dapat yung talaga na masasabi natin na tama na to. Kahit 1,000, okay na yan. Malapit sa yan na nga as a start. Diba? So, yung scope natin is both local and yun na nga, sa abroad na mga problema. Part din dito, nabigyan natin ng solution. Right? Yung sa mga problema sa mga OFWs. Kasi nga, nakikita ko, yung iba din sa atin ay may problema talaga. Kahit nasa ibang bansa, may problema din talaga, di ba? Yung mga niloko ng mga, recruiters, yung mga... especially sa Middle East at saka sa Taipei. Yun na nga. Yun yung address din natin. Like, for example, yung safety nyo, dapat ba kasama sa app yung location nyo, yung monitoring ng location nyo para kung hindi kayo makapag-communicate for how many days, alam ng mga mahal nyo sa buhay kung saan kayo, di ba? Anong location nyo, right? And kung sino yung pinakamalapit na OFWs na pwede nyo hingin ng tulong. Di ba? Di ba maganda yung na yon, yung konsepto na yon sa project ng ating app? Di ba? Na nandito ako ngayon, bago ako dito sa lugar, nagtatrabaho, i-check ko nga yung app kung sino yung mga OFWs na nandito para makahingi ako ng tulong kung paano ba dito, saan bibili, 'di ba? Ano yung mga dapat hindi gagawin? 'Di ba? Saan magpadala ng pera? Saan hingi ng tulong? Right? Aba. Sabi ni Jai, baka gamitin lang ng politicians ang project para sa sariling interest kaya hindi sila dapat welcome sa project. Yes. Kasi sila naman ang kalaban natin sa project nito, mga kalis, 'di ba? Kaya nga yung mga yung mga vlogger ng mga politiko ay galit na galit sa atin at gusto tayong siraan. Kasi alam na natin na maapektuhan talaga sila. Sabi ni Melinda, we're looking for a positive future. Yeah, step by step po. Gagawin natin to. Okay? Don't worry. So, going back here. So, yun yung scope natin mga kalisa. Both, mga projects ay dapat sa Filipinos abroad and then sa Filipinos sa nandun na sa Pilipinas. Yung tutulungan din natin. So, project resources mga kaloys. Who will be involved? Okay, initial dito ay mga Filipinos abroad. Okay, sila talaga yung decision maker. Ang hindi decision maker or pwede lang sumali dito ay yung mga yung mga nasa Pilipinas. Tulad mo, Army, di ba? Nasa Pilipinas ka, right? So, pwede ka namin hinga ng information. Pwede ka magbigay ng input. Like, for example, may problema dito, ganito. Pwedeng ganun. Right? Pero hindi ka pwede part sa decision maker. Like, for example, magbutuhan ngayon. Ituloy itong project or hindi? Hindi ka kasama kasi hindi ka registered as nasa ibang bansa. Kaya may verification din yung mga sasali sa atin kung talagang nasa ibang bansa sila. Using the app. Okay? Mag-video call, tapos makikita kung saan yung location niya sa map, nasa abroad ba talaga siya. Okay, verified. Document, verified. Di ba? Kasi ayaw na natin mapasukan ng Trojan horse o yung mga nagpapanggap lang na Filipinos abroad. Or yung mga politician, nag-hire sila ng mga mga trolls na, magpanggap kayo na sa ibang bansa kayo para may power tayo sa voting. Di ba? Yun yung gusto nating labanan. Right? So, sabi ni Lorna, 1,000 is a good start. Yeah. I think so. Registered and verified, ha? Registered and verified. And from the 1,000, magkaroon na tayo ng mga interim leaders. Okay? Like, for example, leaders sa UAE, leaders sa Hong Kong, right? Leaders sa Amerika, kung saan mang bansa may mga Pilipino. Pero for sure, karamihan sa bansa may mga Pilipino, di ba? Kahit na citizen ka na ng ibang bansa, pwede kang sumali, welcome ka. Kasi by blood, Pilipino ka pa rin. Di ba?
Sabi ni Merlinda, naghihirap ang mamamayan dahil sa bulok na sistema at imbis na mamamayan ang tulungan at bigyan ng maayos na pamumuhay, sila lang ang namumuhay ng masagana sa pera sa mamamayan. Yeah, nakakalungkot talaga po yun. Di ba? Buong pamilya na ng mga politicians ay nasa Congress. Saan ka pa nun? Di ba? It's a family business. Right? So yun yung gusto nating baguhin talaga. And I believe sa mga Filipinos abroad. So ayun mga kaloys, yan muna yung gawin natin, project information. Okay, magsulat na ako base sa yung information about this, itong live discussion natin. Ang next natin na topic mga kaloys is project methodology. So ano yung pamamaraan and paano natin ma-achieve yung objectives nga natin na labanan itong or wakasan or i-minimize natin ang corruption, di ba? So yun yung next natin na live mga kaloys discussion. So we're just 33 ngayon, pero I hope nadami pa tayo, di ba, as we go along hanggang matapos natin itong project proposal, ma-finalize natin. I'm sure marami na rin ang nag-aabang for the update. So may mga katanungan kayo mga kaloys about this project information. If ever man hindi kayo nakasama sa live, paki-comment na lang, okay? At mababasa ko rin po yun kung ano yung input nyo about this, itong part 1 project information. Okay. Sabi Sige po, sir. Yung bababa na. Sige. Thank you, Army. Thank you. So, ayan mga kaloys, kahit sino sa inyo mga kaloys pwedeng umakyat, okay? Para magbigay ng input. So, tingnan natin ating live survey kung ano yung decision ng ating viewers. Payag ba kayong makasali ang mga politician, current or former, at kanilang vloggers? 90% ang ating viewers nagsasabi na hindi, 10% nagsabi na oo. So, I hope malinaw na po yun, di ba? So, may mga input pa kayo mga kaloys? Sabi ni Lilibeth, marami rin po dito sa ibang bansa na wala pakialam sa nangyari sa Pilipinas, tas ng iba maka-baby im pa rin. Well, with the project mga kaloys, alam kong hindi talaga lahat, okay, makatulong. Right? Wala namang pilitan dito. It's really up to them. Pero marami din talagang may gustong umunlad ang Pilipinas. Siguro yung ibang hopeless na, di ba? Yung iba wala na pakialam sa Pilipinas, hopeless na yan. Pero we have a solution here. We're trying this solution. Di ba mga kaloys? Ayaw naman natin nang magkaroon ng madugong way to transform. Tapos kung sino yung mamuno, ganun pa rin, corrupt. So it's another corrupt. Nawala man yung corrupt, right? It's another corrupt ang papalit. Nagets nyo? It's already a cycle. Like for now, di ba? Binubuljak natin itong si babaeng ahas. Let's say natanggal talaga natin si babaeng ahas. Do you think yung papalit ay hindi rin magiging corrupt? Hindi rin lalamunin ng sistemang corrupt? Ano yung probability na magiging corrupt din siya? Di ba? Sabi ni Dante Zarate, correct, anybody na walang experience sa politika is welcome to join. Kasi nga kung may experience sa politika, magiging bias siya sa kanyang vested interest, right? Kung ano yung gusto niyang mangyari, mga kaloys. So, mayroon pang tanong mga kaloys or input? Paki-type na lang dyan. So, mga kaloys, huwag kayong mahiya next time mga kaloys sa pwede kayong umakyat kagaya ni Army, right? Kahit walang video, wala kayong mukha, basta may boses lang kayo, yun, welcome po kayo. Inaantay ko po dito yung basher natin na mga vloggers, baka may may problema sila sa ating project, pwede po nating i-address. Or may mga doubts sila, 'di ba? Inaantay ko yung kasamahan ni Banat Pai na si Dada at saka si Jojo. Okay, akyat po kayo. Baka may katanungan kayo. 'Di ba? Kung ano yung problema nyo sa project. Right? Pero kung sasabihin nyo ang problema nyo is hindi ako mapagkatiwalaan, wala na po akong magagawa dyan. Okay? Problema na po nyo yan. Naging transparent na po ako. Tapos sabihin nyo, wala pa rin kayong it's really up to you. Right?
sana kayo din ay maging transparent sa mga viewers nyo kung sino kayo. Sabi ni Army, mas nakakaawa ang mga nasa Middle East. 5 years din po ako sa Jeddah at napatira sa embassy shelter. Kawawa mga distress. Kaya nga, di ba, kahit sabihin ni Banat Bay na okay naman si Arnel, come on. Pag nailabas na tong app mga kaloys, doon mo talaga malalaman ang totoong nangyayari kung okay ba talaga si Arnel sa kanyang trabaho. Kasi nga may feedback na tayo eh. May app na tayo, connected na tayo sa mga OFWs dyan sa Middle East. Di ba? Pwede sila doon magbigay ng review kay Arnel Ignacio. Si Arnel Ignacio, ano yan? Ganito ang ginawa, bla bla bla. Pwede rin na positive. Si Arnel, okay, mabait yan, natulungan niya ako, ganito. Ito nga proof, oh. Ganon, di ba? So magkaroon tayo ng mga reviews ng mga performance ng mga nasa ibang bansa. Okay? Yung mga ambassadors, di ba? Sabi ni Jai, kailangan magising ng bawat Pilipino at makiisa sa project na ito na para sa ating lahat po. Yeah, even yung mga basher natin mga kaloys, makikinabang din po sila. Okay? Kung ano yung ano natin, kung ano yung ginagawa natin dito. Makikinabang din pala sila. Sabi ni Melodia Yoshida, ay wag si Dada. Kaya nga may problema siya sa project, kailangan sagutin natin. This is the right time. 'Di ba? Kasi ang pinapalabas nila ay parang dating mga kalis fake news na ako daw yung gumawa ng 2016. Yung 2016 nasa Pilipinas pa ako. Paano? Gusto nilang i-link na ako at saka yung gumawa ng pang-scam sa Pilipino ay isa lang. Yun yung gusto nilang iparating. Yun yung gusto nilang, yun yung fake news nila. 'Di ba? Paano ako maging part? Wala nga akong alam doon. Nasa Pilipinas ako 2016. 'Di ba? Sabi ni Army, Sir Roy, may mga pictures at videos ako sa loob ng shelter kung ano ang kalagayan nila. Yep. We could use that, okay? Bilang problema and we'll have a solution. Okay? Solution na natin yan. Pero yun na nga, ang first natin gagawin mga kaloys is yung app nga, 'di ba? Gagawa tayo ng registration para malaman talaga natin ng numbers, yung contact, tapos yung kung sino yung sasama dun sa next part natin, halimbawa sa planning stage na. Okay? At ma-verify natin yung identity nila. Maging transparent na dapat sila kung gusto silang sumali sa planning. Kasi nga, malay natin, baka, di ba, ano pala sila, Trojan horse, manggugulo lang sa atin. Right? So, pwede mag-input kayo mga kaloys ng mga problema na pwede nating maharap, di ba, sa project na ito. Sabi ni Dante, one problem I see sa Pilipinas ay walang centralized data ang moment. Yeah. Wala. Even yung national ID, di ba, ang tagal na. Yung ibang bansa, ang tagal na magkaroon ng national ID. Right? Kasi mga kaloys, pag maging centralized yan, maraming mawawala ng negosyo, lalo na yung mga corrupt. Di ba? Dito sa Canada, ilan lang yung hawak ko na na identification nung naging citizen ako. Driver's license lang. To verify you, halimbawa, kapunta ka sa isang institution, mag-verify ka, government ID, driver's license lang. 'Di ba? So, dun sa sa driver mo, marami na rin nakakonect na information about you. 'Di ba? So, bakit sa atin ang daming mga IDs pa? Marami nakikinabang about it. Pag-process pa lang ng ID. 'Di ba? Process ng ID ng SSS, ng TIN, ano pa yung mga ID diyan mga kaloys? Ang daming ID sa atin, 'di ba? Bawat ID may bayad yan. May processing fee. Pag maging centralized yan, mawala talaga yung negosyo nila. Ng mga corrupt. Right? Kaya, yun na nga, takot sila sa project na ito. Alam natin yung magiging problema. Nila. Hindi natin. Okay? So, ayun mga kaloys, final natin sa ating live survey. Ang katanungan po natin, payag ba kayong makisali ang mga politicians, current or former, at kanilang vloggers? 91% ng ating viewers nagsasabi na hindi. 9% nagsabi na oo. I think, dapat hindi muna. Hindi talaga. Hindi muna. Hindi talaga. Okay? Hindi talaga. Kasi madidefeat yung purpose ng project kung sasali sila. Kasi sila po yung naging kasama ng corrupt system nga nilalabanan natin ngayon. So, ayan mga kaloys, maraming salamat ulit sa inyong time. Mag-vlog pa ako sa ating kabilang channel, sa Bagong Lipunan.
Stay tuned mga Kaloys, kakain lang ako ng aking dinner and babalik ako doon sa Bagong Lipunan. See you doon mga Kaloys. And if you like this discussion natin mga Kaloys, please do share. Yun lang po talaga ang pwede nyo itulong ngayon. I-share nyo ito, di ba? Yung mga sa mga doubtful, i-share nyo ito. Para nagsimula pa lang tayo sa proposal, may idea na sila kung ano talaga itong project na ito. May idea na sila kung sinong paniniwalaan itong mga Iskonian vloggers, naninira sa atin, o itong pinipresent natin. Right? So, ayan, maraming salamat ulit. I hope next time marami nang aakyat. Okay, huwag kang mahiya. So, ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com, ang proponent ng Project Kabayanihan. Ito po yung email address natin na sa ibaba kung gusto nyong akong kontakin mga Kaloys. Email me, manager@projectkabayanihan.com, and ayun, sasagutin kayo mga Kaloys. So, again, God bless everyone. Happy weekend dyan sa Pilipinas. See you doon sa Bagong Lipunan channel mamaya mga Kaloys. Salamat po.